Nagkagutay-gutay po ang bahay. Ito ang nangyari dito ngayon. Oh, ha? Ito, naka-live si Senador Robin Padilla at ipinakita sa publiko ang nangyari sa bahay niya na nagkagutay-gutay matapos ito niratrat sa di pa kilalang mga armadong tao. Naka-live siya at pinasilip niya ang mga pangyayari. Ano kayang motibo nito? Tatalakayin natin ito mga kapatid. Bago lang, kapapasok na balita. Si Senador Robin Padilla na isang balik Islam ang nag-live sa kanyang social media, Facebook, at pinasilip kung ano ang nangyari sa kanyang bahay na niratrat. May kaugnayan ba ito sa politika, sa trabaho o sa investigasyon na isinagawa sa Senado? Samahan ninyo ako. Kumusta? Muli ito yung lingkod Brad Wendell Talibong makasama ninyo sa pagkakataong ito at inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutan na sa pagsuporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like sa ating live streaming, pag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Okay. Nakakagulat talaga na balita, kapapasok lang. Nag-live si Senador Robin Padilla sa naganap na pangyayari kung saan niratrat umano ang kanyang bahay. Ayun. Nagkagutay-gutay. Nagkagutay-gutay po ang bahay. Ito ang nangyari dito ngayon. Oh, ha? Gabi, oh. Niratrat talaga. Pinaulanan. Wala pa tayo nakita dito sa kanyang live na mga PNP para magsagawa ng investigasyon. Sa live niya, pinakita niya ito, mga kapatid, sa kanyang bahay. Ito ang mga tama sa di pa tukoy na uri ng barel dahil di niya pinakita kung may mga empty shell ba. Ito, grabe talaga. Ito ba'y pananakot lang o may layunin ba talaga na siya ang target? Pero kung siya ang target, ba't pinaulanan? Sigurado, wala siya dito. Ito, grabe, gutay-gutay talaga. Ito, batay sa live na ipinakita ni Senador Robin Padilla. Pero parang di apektado siya. So, ito naka-live siya. Habang pinasilip niya ang pangyayari sa kanilang bahay na pinaulanan talaga at niratrat ng mga di pa kilalang armadong kalalakinan. Inanap ko kung napaulat na ba ito sa parang di ko pa nakita na napaulat itong pangyayaring ito na balita. No? Kung makita natin sa live niya, mapansin ninyo, parang kanina siguro ito, umagang-umaga pa. Pero grabe ha. Tad-tad. Tad-tad talaga sa mga bala. Makita natin, si Senador Padilla habang binividyuhan niya at naka-live siya. Race house siguro niya ito. Kapapasok lang kasi ito na balita. Pero grabe ang daming tama. Ang daming tama talaga sa kanyang bintana, sa pintuan, sa room niya, pinaulanan talaga, Parang inikutan ito. So wala bang tao dito habang nangyari itong pagratrat sa naturang bahay?
Hintayin natin ang takbo ng investigasyon dito mga kapatid. Eto, habang nag-live si Senador Robin Padilla, pinasilip niya ang pangyayari. Ito, gutay-gutay. No? Para sa rest house siguro ito niya. No? Na kinaulanan ng pala. So, hintayin natin ang update nito kung dahil ito'y galing sa kanyang live, no? Pero dito, wala pa tayong makita na may mga pulis. Pero grabe talaga, oh. Gutay-gutay, oh. Di lang sa itaas, pati na sa baba pala, oh. Tad-tad. Nirat-rat. Oh. So, ito ba'y pananakot lang? Oh. Abangan natin ang update dito. Inanap ko kasi, iwan ko kung nakita ba ninyo mga kapatid na may ulat na, balita na, kaugnay dito. Oh. Parang di ko pa nakita na may nabalita na kaugnay ito. Oh, sabi dito ni Ronnie Iblano, huwag niyo pong pansinin yan. Nagpapansin lang po si Senador. Pero, news pa rin yan. Kung nagpapansin, ibig ba sabihin, ambush me para sa inyo ang pangyayari? Napakadelikado pag ambush me ang pangyayari dahil mananagot din sa batas. Pero napansin natin, wala pang PNP, no? Habang pinasilip niya ang pangyayari sa kanyang bahay na sabi niya gutay-gutay sa mga bala sa di pa kilala na mga armadong tao. Pero hintayin natin ano ang takbo sa investigasyon kaugnay nito. Okay, pasok muna tayo sa punto por punto mga kapatid. Kagande, Gilda Marati Bazaar. At sa lahat po na nakatutok at nakasubaybay, nakatune in po, saan man po kayo ngayong bahay, sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo at wag po kayong magsawa sa pagsubaybay dito po sa punto por punto. God bless us all. Back to you, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Romel Palma. Atin namang ibigay naman yun kay Brother Romer Gutuwal ng Bukidnon. Brother Romer, good evening. Good evening po. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood ngayon sa Punto por Punto. Nawa na po ay marami naman tayong matutunan ngayon. At shout out naman po sa aming mahal na obispo, si Bishop Noel Pedregosa, kay Father Bong Damukot sa aming Pura-Paruko sa Bukidnon, ni Merlinda, tsaka ni Marian Anyasa, sa exorcist po ng Dumaguete, si Padre Ablong, Ronnie Ablong, at saka sa lahat ng mga taga-Sibulan sa Balugo Sibulan, kanila Romulo Gutuwal, at saka sa lahat sa pamilya ng Gutuwal at sa buong panig ng mundo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Back to you, Bro Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Romer. Atin namang ibigay naman ngayon dito kay Brother John Ray ng South Korea. Brother John Ray, good evening. Teka, nasa trabaho ba si Brother John Ray? No, andito ako. Hindi lang akala ko. Hindi ako naka-unmute sa Zoom. Yan, so ulitin ko. Good evening, Brother Jando ng Bohol. At sa mapagpalang gabi sa ating lahat, mga kapuntos at mga kaabag. Welcome po ulit, no, sa daily live streaming natin dito sa kaabag sa punto por punto para po pag-aaralan ng salita ng Diyos at ang katuruan ng sambahan. So, shoutout na tayo agad kay Sister Susan Kubakob, Mercelil Youth,
Kay Brother Jujet Rabena, watching from Cainta Rizal. Sister Mary Jane Zubiri. Um, sa ano pala si Sister Mary Jane Zubiri, watching from Manila. Ayan. Rolando de la Cruz, Sister Malbas, Brother Manuel Ian Quintana, Brother Rolando de la Cruz, watching from Gordon Heights, Olongapo City. MSC. Taga saan ba to si MSC? Okay. Sige, mamaya, sister, no? Okay. At kay Brother Noy Lacson. Ayan, kay Sister I Love You. Maraming salamat, sister, at andito ka ulit. Sinamahan ako. At ang punto por punto. Sino pa ba? Itanong natin ito mamaya, Boy Noy, no? Bati mo muna tayo ngayon. Sister Mela Barredo Magno, watching from Canada. Sister Sita Aldavi, Pinagpala. Brother Ferds Pasune. And kay Brother Romel A. Palma, ang ating kapatid na nagsasabing God bless you. Mama Mary loves you. Rachel, Margie Silagan, at kay Mama Iste. Ayan, si Mama Iste. And Brother George Cabrera. Brother Elmo Remigio, watching from Maitom, Sarangani Province. Happy Life Vlog, Rice Sky 2366, watching from San Diego, California. At si Happy Life Vlog pala, watching from Kuwait. At kay Pardito Los Veminda E, watching from Hong Kong, Santo Benedicto, at ang ating pong moderator, si Sister MJ Tumang. Back to you, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother John Ret. Ano namang ibigay naman ngayon dito naman kay Brother Angel Santos ng Japan sa kanyang Gospel Reflection. Brother Angel, good evening. Yes, mapagpalang umaga, hapong gabi, saan masulok kayo ng mundo ng nararating ng punto por punto. Salamat po sa Diyos. Nagkasama-sama na naman po tayong muli para sa isa namang gabi na banal na pag-aaral ng salita ng Diyos. Para po ito sa ating kaligtasan. Po, muli paalala ng ating Panginoong Jesucristo. No? Sa huling araw, ang salita ko ang hakatol sa inyo. Kanina po na may naano ko sa... Hindi ko alam sa TikTok ba yan o sa YouTube na isang pare, talagang very intense, no? Yung ano niya, yung homily niya, no? Hindi ko alam kung Europe yun o sa US. Talagang intense, sabi niya, no? Walang there's no greater than for people. The only best thing that we can have, sabi niya, yung pinaka-dream natin is to be written in the book of life. Sabi niya, no? Inano niya yung sa pahayag. Tama, talagang napaka-intense tong homily niya. Talagang nakatayo siya, very intense. Walang kwenta lahat ng ano mo kung if your name is not written in the book of life. Sabi niya, tama, no? Kahit anong gawin mo dito sa mundo. Sabi niya, totoo, no? Pinag-iisipan ko. Kahit gaano ka-success dito sa mundo, kahit gaano makakaroon mo, kahit gaano ka-success sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa position mo. If your name is not written in the book of life, tama, no? Very intense, nakakaano yung ano niya, totoo. No? Kahit anong gawin natin dito, kahit sa mundo, kung hindi nakasulat ang ating pangalan sa book of life, pagdating niya, walang kwenta lahat. No? Ang tao kasi masyadong ano sa mundo, no? Material. But they never even think, no? Hindi naman, halos mga tao ngayon busy, no? Busy sa kapangyarihan. Lulungkot nga ako, kay Doc Willie Ong, lumakas lang ng konti, senador naman, kapangyarihan. No? May pera na yung mga tao, after ng pera sa YouTube, politika, kapangyarihan naman. So continuous, no? Pero hindi nila iniisip yung pangalan ba'y nakatala sa langit. Tama, no? Ang ganda ng ano kanina, very intense.
Lahat po tayo, no? Pag-isipan po natin ito. If kung ang pangalan natin di nakalista sa ano, walang kwenta lahat. Tama, no? So, paano ba tayo ililista, no? Sa Book of Life? Yun lang po sumusunod sa kautusan na banal na salita ng ating Panginoon Kristo. Kaya sabi niya sa paano tayo huhusgahan? In the throne of judgment of Jesus, haharap tayo. Paano tayo hahatulan? Dun sa sinasabi niya na ang salita ko ang hahatol sa inyo. Pag sinabi niya huwag ka magsalita na masama, huwag ka magsalita. Hahatulan ka niya. Huwag ka magsinungaling, huwag ka magnanakaw. Huwag ka mong gagawin dahil hahatulan po tayo. No? Intense, no? So makakaano ko doon, very intense na ano natin dito dahil hindi lahat halos lahat ng mga tao dito sa mundo matitigas ang ulo kahit ilang beses na narinig dito sa punto por punto matigas pa rin ang ulo, ano po. At paalala po sa atin yan, no, hangga't hindi pa hindi pa natatapos ang buhay natin, hindi pa natatapos ang mundo, hangga't may chance, no. Sana po ang pangalan natin ay nakatala na sa langit, no, sa Book of Life, no, pagdating ng judgment. Paalala po sa atin yan, no, marami nang taong nakakalimot nun. So dumako na po tayo sa ating ebanghelyo ngayong araw ng Huwebes. Ito po yung ayon kay San Lucas. San Lucas chapter 5 chapter 11 verse 5 to 13. Ito po maganda po ang ebanghelyo natin ngayon. Pagnilayan po natin, makinig ang may pandinig. Nung araw na yon, sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay na natin na ang isa sa inyo yung nagpunta sa isang kaibigan, isang hating gabi at nagsabi, kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasing isa kong kaibigan, naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain, nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami sa ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo makasusumpong, kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas sa inyong mga anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu sa mga humihingi sa Kanya. Mga kapatid, ito pong mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ayun po, no, konting pagninilay lamang po, no, ng ating ebanghelyo ngayong araw ng Huwebes, kung kahapon po, no, tinuruan, no, ang mga apostol, mga alagad niya kung paano manalangin, no. Ito po yung Lord's Prayer, Ama namin, no, sumasalangit ka. Ito po yung kahapon. Ito po yung kadugtong ng kahapon. Dito naman binigyan niya ng isang talinhaga naman, no, binibigyan kung paano naman manalangin, no. Yung tinatawag na yung tuloy-tuloy na panalangin, o sa English, persistence or persistent prayer. Tuloy-tuloy lang, no, na panalangin. Sabi natin pa ni Kristo, nagbigay siya ng halimbawa, no, yung tungkol sa kaibigan, no, ano. So, dahil sa pagpupursigi mo, sabi sa kaibigan mo, hindi ka man bigyan dahil dun sa, yun nga, natutulog na. Pero pag pinilit mo yan, sabi niya gano'n, no, katok ka lang ng katok, diretso mo lang, bibigyan ka rin ng ano yan, no, ng tinapay niyan o kung ano hinihingi mo, no. Ang sabi niya rito, humingi kayo bibigyan, no. Madalas po natin ano to, no, madalas natin narinig to. Humanap kayo
makasusumpong, kumatok kayo at pinto'y bubuksan para sa inyo. So, marahil marami sa atin ngayon na nag-iisip, totoo ba to, Brad? No? Di ba? Parang, bakit yung iba, di ba? Ang tagal ko na hinihiling ito, bakit hindi pa kaya binibigay? No? Alam niyo pa sa pag-aaral ko for almost 12 years na yan, almost actually may gitna 12 taon ko nang pinagninilayan magmula tinawag ako sa isang charismatic na very intense ang pag-aaral po natin sa Biblia at ngayon ay turo ng simbahan at apologetic. Tungkol sa prayer, talagang iisipin natin ba, totoo ba to? No? Madalas nating inaano to, no? Madalas nating tinatanong sa sarili natin, kumatok, 'di ba? Humingi kayo pagbibigyan. Bakit kaya, no? Bakit kaya hindi pa ako binibigyan, no? Marahil dito po magkakaroon tayo ng idea. No, bibigyan natin ng konting paliwanag, no? Tinatawag dito, kailangan talaga may gift of may gift of discernment ka, no? Kapag ikaw ay nag-pray. Paano ba ang pagsagot ng Diyos? Totoo ba na talagang lahat to ay dinidinig niya? The answer is 100% yes. Dinidinig niya? Yes, dinidinig niya. No? But the question, sinasagot ba niya? The question is, sinasagot ba niya? Yes pa rin, 100% ang sagot. No? May sagot siya, yes. No? But, ang sagot niya lagi is according to His will. At pantandaan natin, may connection sa faith natin at spirituality. Kaya sabi rito, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Sabi, ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. In other words, pag nagpe-pray tayo pala, connected siya sa faith. No? Connected sa faith, no, at spirituality natin, morality. So connected siya lahat. So hindi siya pwedeng ihiwalay ang pagpe-pray natin. Ano ba ibig sabihin mo, Brad? Ano ba ibig sabihin nun? So ang sagot ng Diyos, pakinggan niyo po, no? Kapag ang Diyos, pag tayo nananalangin, no, humingi kayo at kayo bibigyan, totoo ba lahat yan? Yes. No, 3 bagay lang po lagi yan. Pag tayo nagdadasal, pwedeng maging pwedeng yes, agad-agad, no? Pwedeng yes, pwede naman wait lang, no? At pangatlo, pwede naman no. May sagot pa rin siya. Yes, may sagot siya, kaya lang ang sagot ni God sa'yo, no. But there's an answer. Right? Pansinin natin, may sagot lahat. Yes, dinidinig niya at may sagot lahat. Pwedeng yes, pwedeng wait, pwedeng no. Biblically, even yes, pag agad-agad, instant healing, yes agad meron. Biblically, di ba, maraming siyang pinagaling. Yung paralyzed nga, yung 18 years, pansinin niyo, ano sabi niya doon? Agad-agad pinagaling siya. Yes, agad yon. Pero anong sabi niya? There's connection in spirituality. Ano sabi niya? Magaling ka na, huwag ka na magkasala. Instant healing, even yung 12 years na dinudugo. Anong sabi niya? Your faith heal you. No? Yung pananampalataya mo, doon ka pinagaling. There's always connection sa faith, no? Papag-aralan natin, may connection sa faith talaga. So kami rin po dito, no, nung nagpe-pray ako tungkol sa ano ko, magkaroon ako ng talagang legal na rito, dokumento, no, kasi tourist lang ako dati. So nag-ano kami kung paano nga ako ma-sponsoran para maging legal na rito, at least maging residence. So bigyan niya ako ng alien card. So agad-agad, instant. Pero pansinin niyo po, nung nandito na ako, ayun, gagamitin pala ako sa paglilingkod niya. Mayroon naman wait, no? Pansinin niyo, no? May mga si Job noon sa biblical, no, nung tinanggal niya lahat, nag-wait, nagdadasal si Job, pero hinintay niya yung tamang panahon. Pero nung nagtiyaga si Job, pansinin niyo po, later on binalik niya sa kanya, no, ang kanyang mga pangangailangan. Tama, no? So may time talaga na maghihintay ka lang. Ngayon naman, maghihintay ka kagaya ang nangyari po sa akin dito naman. Nung nandito na ako, nabigyan na ako ng alien card dito para makapagtrabaho legally. O, ilang trabaho po ang namin, no? Dasal ako ng dasal sa isang apply. Aba, wala na naman, no? Aba, pinag uh,
pangalawang kumpanya, pangalawang hotel, wala na naman. No? So parang ano siya, no? Parang ano ba to, Lord, no? So ang tagal kong walang din trabaho, but later on, kasi malalayo 'yun, binigay pala sa akin ng trabaho ni Lord dito sa mas malapit. 2-3 minutes lang po yung lakad. So napansin nyo, wait lang ako. Kaya pala may wait kasi ito pala mayroon pala siyang binibigay din na mas magandang trabaho ngayon. 3 minutes away lang, mabait pa yung mga boss at pwede pa kaming magkasamang mag-asawa. See? So maghintay ka lang kapatid sa prayer mo. And last, yun nga yung no, no? Bakit? Minsan bakit no ang ano biblically bakit hindi binibigay ng Diyos no biblically no? Ang sabi po rito sa Santiago chapter 4 verse 3 malinaw po ang sinasabi niya rito bakit kayo hindi sabi rito Santiago chapter 4 verse 3 sabi niya at humingi man kayo wala na kayong matatanggap sapagkat masama ang yung layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Ayun, so self-centeredness, baka ang hinihiling mo kapatid ay self-centeredness lang para sa sarili mong kalayawan. Gusto mo magkatrabaho, magkapera, baka gusto mo lang na magkapera at magkaroon ng material na bagal para lang mag-enjoy sa buhay. Gusto mo namang gumaling sa karamdaman mo, baka naman pag gumaling ka sa karamdaman mo, hindi ka na maglilingkod sa Kanya, baka kung saan-saan ka na pumasyal o kung ano man ang gawan mo mga kasalanan, babalik ka uli sa kasalanan. Amen? Kaya pala may no. No? Kasi dahil doon, so may connection siya sa faith lahat po, no? Mapapansin nyo yung sagot ni God sa prayer natin. And lastly, yun nga, no? Naalala ko nga yung lagi kong kinukwento yung kapatid ko. Sa charismatic ako, tinawag ako dahil sa kapatid ko may cancer. Pero pansinin niyo po, lahat halos ng mga nandun, pinagagaling sa karamdaman, healing ministry po. Pero sabi ko, bakit kapatid ko hindi ano? Nung pinagnilayan ko, galit na galit siya sa asawa niya hanggang dun sa ilang araw na lang siya bago mamatay. Galit na galit pa rin. So pansinin niyo po mga kapatid, kaya siguro no ang sagot ni Jesus. Bakit? Kasi kapag gumaling siya, baka magalit na rin lang siya ng magalit. Tama, no? For 25 years nagagalit siya dun sa asawa niya, binubungangaan niya. So inisip ko, kung pinagaling siya ni Lord, mamumuhay din siya sa kasalanan. Ano yon? Mamumuhay siya sa galit. Kaya siguro kinuha na niya. Amen? So, pag may gift of discernment ka, malalaman mo lahat yon. Kaya pala hindi gumaling, tuluyan namatay, baka nga ito yung mangyayari. Kasi galit na galit siya nung buhay. Nung malakas siya, buhay siya, namumuhay lang siya sa galit sa asawa. Kaya siguro kinuha na rin siya ni Lord. Amen? But at the end, it's still, no? At the end, it's God's will pa rin. Tanong, lahat ng mga totoo ba itong nasa ebanghelyo natin? Yes, humingi kayo kay bibigyan. Totoo yun. May sagot siya, pero it's according to His will. Kapag nagpe-pray tayo, paalala po sa lahat. Pag nagpe-pray tayo, yes, humiling tayo at sabi niya, unahin mo siya. Seek ye first the kingdom of God. Unahin mo lang siya. Hiling ka, personal intention, unahin mo pa rin siya, maglingkod ka. Sabi naman niya, ang lahat ng kailangan mo ay bibigay niya. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be added unto you. Unahin mo daw siya, lahat ng kailangan mo ay bibigay niya sa'yo. Basta't unahin mo. There is a connection, faith and spirituality lagi. At panghuli, marami ka mang dinalangin sa Kanya na hindi niya naibigay. Paalala kapatid, marami rin naman siyang ibinigay na kahit hindi mo hiniling. Amen? Yun lang po. Naway gabayin tayo ng Banal na Espiritu ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. At God bless po sa magta-topic ngayon, si Brother Romel yata, no?
So, gabayan kanawa ng banal na espiritu. Bro Jando? Okay, Brother Romel. Ikaw yung mag-play ng video, Brother Romel? Sige po, ako po. Okay, go. Alright. Okay. Meron po akong tampok sa inyo dito ngayong gabing ito na isa pong video na kung saan ang video ito ay sa paniniwala po kasi ng mga ibang sekta ng pananampalataya, ang ating Panginoong Kristo ay tao lamang. But then sa atin pong mga Romano Katoliko, ang atin pong paniniwala that Jesus Christ is 100% God and 100% man. No, true God and true man. But for them, no, they believe na si Kristo ay tao lamang. Okay, pakinggan po natin itong video. Kaya ito. daw sila naniniwala na ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos sapagkat siya ay mula sa langit. Ayan, so binigay nila yung statement natin na kaya daw tayo naniniwala na si Kristo ay Diyos sapagkat si Kristo ay mula sa langit. So ito ay hindi naman po nila dinideny that Christ came from heaven. Okay. Pero ngayon po mga kapatid, may gagawin sila ditong pagtitwist. Ititwist po nila ang katotohanan nito. Paano po yan? Pakinggan po natin. Nakakawakan na ba na dahil sa ang Panginoong Hesukristo mula sa langit, Diyos na siya sa likas na kalagayan? Ayan, so ititwist pa ha. Binigyan pa ng twisted talaga na question. Ito ba ay mapaghahawakan na dahil si Kristo ay mula sa langit, siya ay Diyos na, no, sa kanyang kalikasan. At ano yung twist nila dito mga kapatid? Pakinggan po natin mabuti. Pakinggan po natin ang nakasulat po sa unang Korinto sa 15 at ang talata po ay 47. Ayan, sa unang Korinto 15:47. Ang kanya po niyang bibigang emphasis mga kapatid, gagamitin ang talata to prove that Christ is just a man. But then, ito ba ay nagpapahiwatig talaga na si Kristo ay tao lamang? Pakinggan po natin yung talata. Ganito po ang ating mababasa. Ang unang tao ay mula sa lupa. Ang ikalawang tao ay buhat sa langit. Sa talatang binasa natin, ang binabanggit na unang tao ay tumutukoy po kay Adan. At kung napansin ninyo, may binanggit na ikalawang tao na buhat sa langit. Ayan, ito, binanggit sa talata na ang unang tao ay si Adan. At may binanggit daw na ikalawang tao. Yan. Na ito po ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Na mula sa langit na tumutukoy daw sa ating Panginoong Jesucristo. Kung siya po ay Diyos, di sana ang banggit po ay ang ikalawa ay Diyos. Ayan. So, binanggit talaga dyan, kapatid, no, na si Adan, yung unang tao, at ang ikalawang tao ay si Kristo dahil hindi po yan contradiction sa paniniwala ng simbahan tungkol kay Kristo. Dahil the Roman Catholic Church believed to the term being used na hypostatic union, nang ibig sabihin, si Kristo po ay 100% God, 100% man. So, hindi naman po sinabi dyan sa unang Korinto 15:47 na si Kristo ay hindi Diyos, na si Kristo ay tao lamang. Never po na sinabi diyan. Kaya wag po sana nating ma-misinterpret o ma-misuse ang talata. Ayan. Pakinggan niyo po yung karugtong na pagpapaliwanag nila to support na si Kristo ay hindi Diyos. Nabuhat sa langit. Kaya malinaw na hindi dahil sa ang Panginoong Hesukristo ay mula sa langit, Diyos na siya. Ayan. So talagang binabago po ang konteksto ng katotohanan. No, hindi daw dahil na si Kristo ay mula sa langit, Diyos na siya. So ang pinapalitaw dito mga kapatid, nitong mga ministrong ito, ng mga taong ito mga kapatid ay ibig sabihin, no, may tao na pala doon mismo sa langit.
at ang nanggaling doon sa langit ay tao na. So, ano ang purpose, mga kapatid at mga kaibigan, pakinggan nyo mabuti ito, sa Juan 1:14, ano ang purpose na bakit pa yung nagkatawang tao? Kung tao na si Kristo mula sa langit, bakit pa po siya nagkatawang tao? Napaka-illogical po, mga kapatid at mga kaibigan, kasabihin po na ang nangbula na sa langit ay tao na. Tapos sinasabi ng Biblia, si Kristo ay nagpakatao. No? Kung babasahin natin yung Filipos 2:5 hanggang sa mga following verses, si Kristo ay nagpakababang loob, siya ay naging sinuot niya yung pagiging alipin. Nagpakatao siya. So naging tao siya. Kaya nga ang ikalawang tao na binabanggit sa 1 Korinto 15:47 na si Kristo, tama po 'yun. But the use of the context, mali po 'yun. Mali po na sabihin natin na dahil binasa o nasabi doon na si Kristo ang ikalawang tao ay hindi na sa Diyos. Mali po 'yun. Ang ginagawa po niyan ay pagdaragdag na po 'yan. Ayan. Diba? Sapagkat malinaw ang sabi ng Biblia na siyan dapat nating tanggapin, di ba? Ang ikalawang tao. Tao po ang binabanggit mula niya sa langit. Of course, babanggitin talaga na ikalawang tao. Dahil ang binabanggit na una ay si Adan. Bakit si Adan ba ay Diyos? Si Adan ay tao. Kaya ang binanggit ay ikalawang tao, yung Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao. Yan. Nagkatawang tao. Ibig sabihin, bago siya nagkatawang tao, ano siya? Ayan. Di ba? Nababasa nyo rin yan sa Hebreo 10, 4:5, na meron siyang kalagayan before siya nagkatawang tao. Ngayon, ano ang kalagayan niya? Babalikan po natin yung Juan 1:14. Ang salita ay naging ay nagkatawang tao. At ang salitang iyan sa Juan 1:1, mga kapatid, mga kaibigan, ay Diyos. Ngayon, malinaw po na ipinapakita o pinapahiwatig sa atin na tunay talagang Diyos ang Panginoong Hesukristo. Pakinggan po natin itong again po, mga kapatid, hindi kasi narinig yun kanina. Sa akin pong Facebook account, nandyan po ang link ng article na naisulat ko po, no, na patungkol po sa Christ is just a man according to Apostle Paul in 1 Corinthians 15:47. Ayan. So, i-open nyo po yan. Tingnan nyo po dyan kung yan ba ay nagpapatunay na si Kristo ay tao lamang. Sa komentary po, no, contrast between Adam in Christ, Paul draws a clear distinction. Clear distinction, between Adam and Christ. Hindi ito malabo, kundi klaro. Adam is described as a man of dust. Si Adan ay siya po ay sinasalarawan sa tao na hinulma, no? Ginawa mula sa alabok, emphasizing his earthly origin and mortality. This reflects on Genesis chapter 2 verse 7. Yun po yung paggawa po ng Diyos mismo ng tao, paglalang niya. Okay? Where God forms Adam from the dust of the ground. In contrast, Christ is described as the second man from heaven, highlighting, pakinggan niyo po mabuti highlighting his divine origin. Ayan. Diyos po siya. Klarong-klaro yan, komentary po yan Hindi po yan gawa-gawa po lamang natin. Ito pa, theological implication naman po tayo. The phrase man of dust signifies humanity's
frailty, and mortality. Paul uses this to illustrate the limitation of the natural body, which is subject to decay and death. Conversely, the second man represents the spiritual and eternal nature of the resurrected body that believers will receive. Ito pala, bakit tinawag na ikalawang tao ay ang Panginoong Jesucristo? Dahil pala yun, mga kapatid, sa yung power of His resurrection. Because he become resurrected. Yun pala yun. No? Ayan. Kaya tinawag siyang second man. Resurrection in the New Testament, in New Creation, this verse is pivotal in Paul's argument about the resurrection. So, yun pala, yung emphasis or yung point pala ni St. Paul sa 1 Corinthians 15, it's refer or talk about the resurrection. Kaya, yung binabanggit doon na unang tao na si Adan, ibig sabihin na yun ay namamatay. The second man is which is Christ, yun ay yung resurrected na tao. Kasi nagpakatao nga. But definitely, Christ is not just a man. Okay? Christ is 100% God and 100% divine or God and human. 100% na siya ay tao, 100% na siya po ay Diyos. Tinatawag po yan sa terminolohiya ng simbahan na hypostatic union. Yun. Kaya nga, yun dapat ang paniwalaan natin, mga kapatid at mga kaibigan. So, ayan po. If you want to verify the source, ayan po ay makuha po natin sa F. Gordon D. The First Epistle of the Corinthians, Grand Rapids, Erdmans, 1987, pages 724 up to the 726, at saka yung Barrett K. Commentary on the First Epistles of the Corinthians, New York, Harper and Rowe, 1968, pages 358 to 360, and then Hayes Richard, First Corinthians, Louis Minster, John Knox Press, 1997, pages 263 to 265. Diyan po natin binase ang ating pag-aaral, mga kapatid, para po ipakita na ang 1 Corinthians 15:47 is misused of them. Were misuse of them, no? Sila po ay naka-misuse lamang o na mali ang kanilang pagkagamit po dito sa talatang ito. So sana talaga, no, ay makita po natin, mga kapatid at mga kaibigan, kung gaano po kalalim ang ating pag-aaral sana. Yun sana talaga ang bigyan nating emphasize, no, na hindi lang po na makikinig tayo. Ayan, ulitin ko po, no, meron pong article diyan, no, sa akin pong Facebook account, sa Romel A. Palma ko po, no, na tao lang daw ang Panginoong Jesucristo dahil sa unang Korinto 15:47. Yung title po ng article ay Christ is just a man according to Apostle Paul and 1 Corinthians 15:47. Will you see? Silipin niyo po, mga kapatid, ang nagawa po natin. Ito pa, isa pa nilang video po. Ito. Kapag ka po binasa po natin ang unang bahagi nitong mga talata na binasa po natin sa Isaiah 53:3, dito po sa New King James Version ng Biblia, ganito po ang ating mababasa. He is despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. Maliwanag po, napakalinaw ng pahayag ni Propeta Isaias. Batay po sa kanyang hula kung saan binabanggit ang likas na kalagayan ng Panginoong Jesucristo ay tao ang ating Panginoong Jesucristo. Ayan, dito naman tayo, mga kapatid, sa Isaiah 53:3, ginamit naman na natural talaga na ibabanggitin dyan na tao kasi hindi naman nakakaramdam ang espiritu. In case ng espiritu ang ilalagay mo sa cross o ipapako mo o let us say na mag-encounter ng suffering, hindi naman po nakakaramdam yon. That's why, klaro po dyan, that is the prophecy
to our Lord Jesus Christ na siya pong Diyos na nagkatawang tao. Propesiya po yan para sa Panginoong Jesucristo. Tama ang talata, mali naman ang unawa. Ayan. So kaya nga po mga kapatid, ingat-ingat po tayo palagi sa paggagamit ng mga talata dyan, ha? Kasi pwedeng batulan tayo ng bato, pero napupukol natin ay mali pala yung argumento. So sana talaga, no, mabigyan ng linaw yan, no? Na naalala ko tuloy, sa aming sharing nakaraan, napunta kami kasi sa pag-uusap patungkol po sa pagiging heretiko. Naalala ko si Arius. Ayan. Si Arius ay naging heretiko talaga kasi he believes that Christ is not God. In which this belief was been adopted by Arianism and also the modern, masasabi ko talaga na meron ng modern Arianism sa panahon natin ngayon, in which ito po ay sa pamamagitan ni Felix Manalo. Nagtatagpo siya ng iglesia dito sa Pilipinas, sa Punta Santa Ana, Manila, no? Sa noong taong 1914, na parehistro po ang kanila pong samahan na tinawag na Iglesia ni Cristo, tatag ni Felix Manalo po yan. At ang kanilang paniniwala, ang kanilang founder, dahil naniniwala si Cristo ang founder nila, pero ang founder nila ay tao lang. But we, as a Catholic, we believe that Christ is 100% God. Therefore, ang founder talaga ng simbahan ay Diyos. Isa lang yung simbahan na itinatag ng Panginoong Diyos, no? Ng ating Panginoong Jesucristo, which is our Lord and Savior. Yun ang Roman Catholic Church. Kaya, yun. Maraming salamat po, no, mga kapatid. I hope na nakadagdag po naman tayo sa inyo pong mga kaalaman patungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ayan, sa Diyos po ang lahat ng papuri, ang kadakilaan magpakailanman. Amen. Uy, kala ko sasayaw na ako ng Billie Jean nito. Okay. So, tingnan natin ngayon kung sino yung nag-raisan kasi mayroong gustong ipasok si brother sino yun? Si Jovi ito. Okay, ating unahin si Sister Jovi. Sister Jovi, good evening. Blessed evening po sa ating lahat. Mga kapatid, meron po akong katanungan po dito tungkol sa aking anak na na-diagnose ng schizophrenia way back 2006. At ang katanungan ko po ay may possible na demonic attack or spiritual harassment ang meron sa aking anak kasi yung mga nakita namin sa kanya noon ay may nakikita siya, may naririnig, yung mga ganoon. Tapos pag inatake siya, napakatalim yung mata niya, na parang talagang mata ng demonyo. At yun din, minsan din nag-iiba yung boses niya. At yun, napaka-down ang kanyang yung spiritual kanya. Ito po ang katanungan ko kasi matagal na po siyang nagsasuffer ng ganito. Pero dahil sa nagtitake siya ng maintenance, ay ano po siya, kalmado. Pero pag wala ang kanyang maintenance ay mahirap talaga siyang i-deal.
Yun po, yun po ang katanungan ko po kung pwede rin, kung ito ba ay pwedeng ma-deliverance or if this is related po sa mga napapakinggan ko po sa inyong mga aral na maybe it's a demonic attack or spiritual harassment, mga ganun po. Brother Romer. Hello po, magandang gabi po. Magandang Yung ano gabi po. po, yung kaso nyo po, yung schizophrenia, yung sa anak nyo po, meron din kaming kaso dito, marami na po. Yung ginagawa po namin, pinapauwi po namin, kasi ganito po yan, sister. Once na ano siya, kapag meron siyang gamot na mini-maintain, tapos kumakalma siya, ano po yan, yung natural illness. Meron dito po na dinadala na kahit anong turok ng pampatulog, kahit anong inom ng gamot, hindi pa rin siya tumatalab. So, ang ibig po sabihin niyan, meron po siyang demonic attack nakasabay, yung term na sinasakyan. Kasi, bakit hindi naniniwala sa mga gamot, pero nung dinideliverance, gumaling. So, meron ganyan po na senaryo. Pero, sa case ng anak mo, wala namang problema po na iano natin yung deliverance as long as nag-practice ka po ng cares. Yung pamilya nyo lahat, yung confession, yung adoration, yung rosary, Eucharist, at saka sacramentals. Tapos, yung pamilya nyo po, yung buong pamilya, dapat po yung total conversion, gawin nyo po. Kung meron namang alitan sa buong pamilya, kung wala na, kung meron man, i-resolve. Dapat yung problema nyo, pag-usapan, tapos bumalik sa Panginoon. Pero kung intact naman yung pamilya nyo, i-deliverance nyo. Wala namang problema. Pagka hindi naman siya kumalma, kasi yung sabi mo kanina, na pagka hindi siya nakainom ng gamot, nagwawala, nagbabago yung boses. Maraming ganyan po dito na akala nga nila na may demonic harassment kasi nag-iba yung boses. Tapos pagka hindi nakainom ng gamot, ang daming naririnig, ang daming mga hallucinations. Ganyan po talaga yung epekto ng sakit na yan. Pero pag deliverance mo, tapos meron namang anong tawag niyan, kaibahan na nagbago na siya, ganito, ganyan, ipatuloy nyo lang po. Pero yung pinaka-essence po nito ay yung conversion ng buong pamilya. Yun po ang importante. Kasi ang dami na po dito na pumunta, may sakit na kagaya ng sa anak mo, may natural illness po na ganyan, hindi po sila gumaling, pero pagka sa gamot, kumakalma. Ganun po, yun, sister. Kasi may dalawa tayong sakit yung preternatural at saka natural illness. Yung preternatural, yung mga sakit na gumagaling, na galing po yan sa demonyo, yung mga sakit na yan, yung mga oppression. Pero pagka natural po, kahit na anong deliverance, nagpatuloy pa rin, ganun pa rin, idasal na lang po natin po, i-offer natin kay Lord. Lahat ng mga sacrifices natin bilang isang ina, kasi hindi naman natin, mabigat po, di ba? Di ba? Yes. Na ganito yung anak natin, napakasakit po, kahit na tayo naman na isang ina, kahit na gano'n na makita natin yung anak natin na ganyan, parang Lord, i-extend mo muna yung buhay ko para sa anak ko, alagaan ko, mga ganyan. Pero i-offer natin po, walang imposible po sa yung prayers. Kasi yun ang cross natin bilang isang ina. Kaya nga sabi sa Sirach sabi doon nakalimutan ko yung sa verse, sabi doon na susubukan ka talaga ng Panginoon hanggang sa magsabi ka talaga na ayaw ko na. Pero tinetest ka ng Panginoon para pagdating ng panahon na mayroon namang problema na ipapadala, kayang-kaya mong tindigan. So ganun po na tinetest tayo ng Panginoon kasi malalaman po ng hangin kung gaano katibay ang punong kahoy kung natutumba man. So ganito po ang gagawin natin. Magdasal tayo palagi, magtiwala, huwag bumitaw, huwag bumitiw sa ating pananampalataya kasi ang dami ng bumitiw sa relihiyon natin, sa ating pananampalataya dahil lang hindi natupad yung gusto natin. Yun po ang tinatawag na yung pagan disposition na kapag di natupad yung kahilingan natin sa Panginoon,
ay madidismaya tayo. Hindi po yan, yung pagan disposition po yan. So ang gagawin po natin, kahit na walang matanggap tayo sa Panginoon, magdasal pa rin tayo kasi kapuri-puri naman siya. Kasi siya ang hari, siya ang Diyos, siya ang Almighty God. So kahit na wala tayong magdasal tayo pa rin kasi yung reward natin nasa langit man, yung temporary lang po, yung buhay natin sa mundo, yung pinaka-importante po. Alam mo, sister, no? Sa mga ganyan na bata, once hindi naman nila yan, hindi naman nila yan sinadya. So alam mo, yung mga may sakit yung mga autism, yung mga mongoloid, yung mga ganyan, alam mo, panglangit na yan eh. Yan ang purgatory nila dito sa lupa. Matuwa tayo kasi bakit? Hindi naman nila will na nagkakaganyan sila kahit na magwal sila, hindi nila will. Yan ang yun ang pinaka-greatest gift na matanggap natin sa Panginoon, yung mga ganyan na mga bata kasi hindi sila nakagawa ng kasalanan dahil sa yung sa sarili nila kasi may problema naman sila, di ba? Yun ang pinaka-gift talaga na binigay ni Lord sa ating mga anak na hindi na tayo mabahala. Kasi may may garantiya na mapunta sila sa langit dahil sa nila, dahil sa kapansanan nila, dahil sa sakit nila. Yung mga ganyan na mga yung mga bata, yung autism, papunta na yan langit lahat. Purgatory lang nila yan dito sa lupa. Yung sa atin lang na bantayan natin, alagaan natin, mahalin natin kahit ano pa ang yung kasarinlan nila sa buhay. Yun po, yun wag lang bumitiw sa pagdadasal. I-offer natin kay Lord lahat. Yun lang po, sister. Yun lang po. Pero kung gusto mo i-deliverance niyo po, sister. Yun na po, meron pa po kayong tanong? Yun po. So, meron lang even na po, kahit sa ngayon pala, ngayon na ko na, kahit ngayon sa palang na nagtitake siya ng maintenance is, andun pa rin pala yung symptoms na kwan. So, hindi na normal nung ang buhay niya. Minsan, Opo, kahit sa ngayon pala, yes po. Kapag hindi siya po, sister, yung hindi siya kumalma sa mga gamot kahit na binigyan pa ng mataas na dosage ng doktor, yan, demonic na po yan. Kapag ganyan na pong senaryo. Pero pagka kumakalma na po siya doon sa mga gamot, posible po na natural illnesses. Yun po, magdasal lang po tayo. Yung sinabi ko sa iyo kanina, pinaka-greatest gift po yan sa inyo. Kasi hindi naman nila sinadya yung mga ganyan na senaryo. Yun lang po, sister. Isa pang tanong, may connection din po kaya siya sa pagiging pagiging kwan ng palaging pananakit ng kanyang tatay noon? Posible po kasi po yung traumas niya, may traumas po siya kay tatay niya. Posible Yes po po. kasi posible po 'yan kasi yung bata kasi ang dami dito na normal sila nung bata pa, normal, tapos nung hinaharas sila, sinasaktan sila ng tatay nila, mga magulang nila, nagbabago na yung yung ihip ng hangin, yung ulo nila, yung yung mental health nila, stress na stress, tapos yun, bumibigay po. Kasi yung kalimitan ng mga bata natin ngayon po is more on emotional. Hindi kagaya natin noon na kahit na anong hampas ng nanay natin. Pero parang ini-enjoy lang natin ba? Yung parang binabaliwala lang natin, hindi natin dinidibdib. Yun po yung yun po ang ng mga magulang. Pero sa ngayon po, ngayon na henerasyon, konting na lang, konting salita lang, konting sigaw lang, yung mga bata niyan nagre-react na, nagwa-wild na, naglalayas na, ganun nangyayari dahil po sa yung mga internet na nakikita nila, yung mga television, yung mga teleserya, yung ginagaya nila yung parang emotional po sila. Kaya po nadidepress, tapos hindi na po maagapan. Kaya po nagkakaganyan kapag hindi natin nababantayan yung mga anak natin dahil nandun tayo, nagtatrabaho tayo sa ibang lugar, malayo sa kanila, hindi natin nababantayan. Yun po ang nangyayari po sa ating mga anak. Kaya po sa pagkaganyan, magkumpisal, tapos kung yung tatay nandyan pa, intact pa yung pagmamahal nyo, ibuo yung pamilya, magpatawaran, tapos
magdasal kayo lahat na pamilya. May mga milagro din na mangyayari sa atin na hindi natin alam. Na mas higit pa sa pinagdarasal po natin. Yun po talaga ang pinaka essence po importante na maintindihan po natin. May tanong pa po kayo, sister. Isa pa po. So, as what I understood is pwede kong ilapit ito sa exorcist priest at isubukan na i-deliverance. Yun po ba ang Deliverance pagkaintindi po, ko po? sister. Ang pinaka-importante po, saan po kayo? Taga saan po kayo? Sa Baguio po kami, pero Sa nandito ako Baguio. sa Israel. Oo, so mga kapatid lang niya ang kasama niya sa bahay. Ang tatay po is hiwalay po kami ng 20 years. Kasi nga gawa So, grabe yung pananakit niya sa mga bata. Yan po. Kaya nga po. So, ang gagawin niyo po, sister, kung sino pong naiwan doon sa bahay niyo, yung kapatid niya po ang naiwan. Sila po. So, turuan niyo po paano mag-deliverance yung kapatid niya. Dapat magkumpisal siya. Tapos yung conversion, kung meron man siyang kasintahan na ganyan, huwag munang yung kasalanan na kalimitan na nangyayari sa atin sa mga kabataan. So dapat muna yung i-prepare niya muna yung sarili niya, pagkumpisal, tapos yung anak mo na may schizophrenia, pa-anointing mo sa pare. Tapos kahit na siya na pong mag-deliverance, kasi ngayon po talaga pahirapan po tayo maghanap ng exorcist, especially sa Maynila o doon sa Baguio, kasi hindi naman natin alam kung yung mga schedules nila, kasi kalimitan naman ng mga exorcist natin, yung tinatanggap lang po nila, minsan yung mga possess. Kasi ang dami ng taga Maynila na pumupunta dito kasi sabi nila hindi sila na sa schedule kasi sobrang busy po ng mga kaparian natin. So ang ginagawa po nila, ang ini-empower po namin sila na i-prepare yung sarili nila, more on conversion. Tapos yung pamilya dapat yung magka-igihan, hindi yung hindi mag-away-away, yung kapatawaran. Tapos deliverance niyo po personal, kasi yung personal po talaga 100% po yung healing na matanggap ninyo. Kasi kayo po mismo ang nagdarasal. Sa amin kasi sa mga exorcist or sa pare, ang matanggap nyo lang po yan at is 10% na healing. Ang 90% na healing nasa inyo. Nasa personal, nasa inyong anak. So ganun po, kung nakakabasa man siya, kung hindi man siya wild, nakakabasa man siya, dapat siya ang magdi-deliverance. Kung kaya niya. Kung nakatake siya ng gamot pero hindi siya nagbabasa lang siya, makabasa lang man siya, hindi siya nagwawala, yun po, siya na lang po. Kasi ang laki ng tulong ng personal deliverance po. Ang daming experience dito. Meron akong dito yung pasyente na grabe ang wild niya na siya, barang, pero yung barang kasi hindi po yung doorway. Ang doorway po niya is hatred. So once na meron kang doorway sa hatred, papasok na po yung barang, matatamaan ka po niyan. So nagwawala siya nung una, ang maingay, tapos sabi niya, papatayin kita, Romer, ako ang mambabarang, na taga ganito, taga doon, ang dami niyang sinasabi, dami niyang binabanggit tungkol sa papatayin ka namin, mga ganyan, babarangin kita. So, nung sabi ko sa kanya, mag-deliverance ka personal, alam mo, nangyari ngayon, hindi na siya nagre-react. Hindi na siya nagre-react. Kasi yung personal pala, pinaka-the best pala yun, 100% po yung healing na matanggap ninyo. So yan po ang gagawin ninyo, sister. Yan lang po. Ha? Okay Turuan mo sila. Meron kaming guidelines dito kung paano yung handbook ni Father Skia. Kung gusto niyo pong manghingi, sabihan mo lang si Bro Jando po. Okay po, Brother Wendell. Okay. Ayan. So yun po. And thank you so much. I really appreciate it. Thank you. And God bless. Thank you po. God bless po. God bless, Ave Maria. Thank you. Thank you so much. Thank you. Back to you, Bro Jando. Okay. Thank you sa iyo, Brother Romer.